Nagdesisyon si Kim Jong-un na bigyan ng leksyon ang kanyang mga kaaway. Pinanood ni Kim Jong-un habang nadurog sa paglulunsad ang bagong barkong pandigma ng Hilagang Korea. Naiwang lantad at napahiya ang Hilagang Korea sa harap ng buong mundo. Ang mas lalong nakakahiya pa ay ang kumpiyansa ni Kim dahil ang barkong pandigma na dapat sanay magpapakita ng lakas ng Hilagang Korea ay nagsimulang lumubog mismo sa harap niya. Natawa ang karamihan, maliban sa ilang nagsaliksik at nadiskubre ang nakakakilabot na katotohanan tungkol sa panganib ng Hilagang Korea sa mundo. O dapat ko bang sabihin, may tumutulong ba rito para maging ganito ito? Imposibleng makagawa ang Hilagang Korea ng barko ng ganito kabilis kung walang tulong mula sa labas. Si Meg Plunkett ay isang naval analyst mula sa James Defense Intelligence Company. Paano napahiya ang Hilagang Korea? At paano nito ipinakita ang nakakatakot nitong itsura? Ngayon, bago tayo magsimula, bombahin ninyo ang video na ito ng maraming likes para mapunta ito sa feed ni Kim Jong-un para mapanood niya ang detalyadong pagsusuri ng kanyang kahihiyan. Noong Mayo 21, 2025, naghanda ang Hilagang Korea para sa isang sandaling dapat sana ay puno ng pagmamalaki at kapangyarihan. Sa Chongqing Shipyard, kasama ang mga leader militar at tagagawa ng barko, handa na ang bansa sa paglulunsad ng pinakaambisyosong proyektong pandagat nito. Ang Kongkon ay isang 5,000 toneladang destroyer sa bagong develop na Chehon class. Hindi ito ordinaryong barko. Simbolo ito ng lumalakas na lakas militar ng Hilagang Korea. Dahil sa advanced radar, kakayahang maglunsad ng misil at makabagong disenyo. Ang Kongkon ay malaking pag-usbong mula sa lumang barkong Soviet ng Hilagang Korea. Isa ito sa pinakamalaki at pinaka-advanced na barkong nagawa sa Hilagang Korea. Malinaw ang mensahe. Gusto nilang gawing moderno ang hukbong dagat at ipakita ang pag-unlad nila sa teknolohiya. Inaasahang maayos at dramatiko ang paglulunsad. Tulad ng anumang tradisyonal na paglulunsad ng barko, inilagay ang sasakyang pandagat sa isang slipway, handang dumulas pababa papunta sa tubig. Sa teorya, grabidad at kontroladong mekanismo ang gagabay sa barko sa daungan. Dumating si Kim Jong-un upang saksihan ang sandali. Nasa harapan habang gumugulong ang mga kamera at naka-atensyon ang mga opisyal. Ngunit ang kasunod ay isang sakuna na lamang. Habang nagsimula ang paglulunsad, ang hulihan ng barko na siyang likurang bahagi ay dumulas pababa gaya ng inaasahan, ngunit ang unahan na siyang harapang bahagi ay hindi gumalaw. May kakaiba. Sa halip na dumulas sa tubig, ang Kongkon ay tumagilid ng di pangkaraniwan. Lumubog ang hulihan sa dagat, pero ang unahan ay nakadikit pa rin sa lupa. Pagkatapos, sa harap ng lahat, tumagilid ang buong barko. Sa ilang segundo, ang malaking destroyer ay tumagilid, bahagyang lumubog sa pagitan ng lupa at dagat. At ang katawan at istruktura nito ay halatang nasira. Nangyari lahat ito habang ang kataas-taasang pinuno ng Hilagang Korea ay ilang metro lang ang layo. Good luck na lang sa mga opisyal noon. Agad at matindi ang naging reaksyon ni Kim Jong-un. Ayon sa mga saksi, kitang-kita raw na siya ay nagulat at galit na galit. Ang state media, na bihirang umamin ng mali, ay nag-ulat na tinawag niya ang insidente bilang isang krimen dahil sa matinding kapabayaan. Sa bansang bihira ang pampublikong puna, mahalaga ang pahayag na iyon. Ipinapahiwatig nitong may tao o mga tao na malapit ng managot sa kahihiyan. Pagkalipas ng paglulunsad, kumalat agad ang mga larawan ng pumalyang satellite. Malaking suliranin ito para sa rehimeng kontrolado ang impormasyon. Hindi na maitago ng Hilagang Korea dahil nakita at kumalat na ito sa buong mundo. Bago pa sila makapag-react, ilang araw matapos ang insidente, tumahimik ang media ng estado. Walang larawan, headline o paliwanag. Ito yung katahimikan na mas malakas sa salita. Pero may mga ulat na nagsasabing nagsimula na ang malawakang paglilinis. Pinalibutan ng sundalo ang shipyard. Nagmamadaling pumasok ang mga manggagawa para mabawi at maisalba ang barko. Nagawa na ang pinsala, hindi lang sa barko, kundi pati sa imahe ng Hilagang Korea. Bansang ipinagmamalaki ang perpekto at disiplina. Kakagawa lang nila ng isang malinaw at hayagang pagkakamali. Habang pinapanood ng lahat, nagsimula na ang pressure na ayusin o magmukhang ayos na ito. Karamihan sa mga tao ay pinagtawanan lang ito at nagpatuloy sa kanilang buhay. Pero ang mga nakapansin sa mas malawak na larawan ay napagtanto kung gaano nakakatakot ang nagiging North Korea para sa buong mundo. Upang maunawaan kung paano ipinapakita ng paglulunsad ng barkong pandigma ang kapangyarihan nito, tingnan ang kakayahan ng hukbong dagat ng North Korea. May kontrol ang bansa sa 2,000
at 500 kilometer o 1,500 at 60 milyang baybayin na hati sa silangan at kanluran. Sa mga katubigang iyon, may isa sila sa pinakamalalaking fleet ng submarino sa mundo na may 64 hanggang 86 na submarino. Kasama rito ang 40 Seng-O-class coastal submarines, 20 Romero-class diesel subs at pinagsamang Yugo at Yono mini-subs para ito sa lihim na operasyon, paglusot at paniniktik. Sa papel, isa itong napakalaking underwater fleet, pero sa realidad, karamihan sa mga submarinong ito ay luma na, maingay at hirap tumagal sa operasyon ng matagal. Kahit kulang sila sa kasopistikaduhan, bumabawi sila sa gulat o sorpresa. Sa isang insidente noong 2015 minsan ay nagpadala ang Hilagang Korea ng 70% o mga 50 sasakyang dagat ng kanilang puwersa ng submarino nang hindi natutuklasan. Nagpasya si Kim Jong-un na mas gawing nakamamatay ito. Binigyan niya ng seryosong pagtutok ang modernisasyon ng kanilang fleet. Sa halip na umasa lang sa mga luma nilang mini-sub, ang Hilagang Korea ay namumuhunan sa mga ballistic missile submarines tulad ng Gore-class, Sinpo-C at Hero Kim-kun-OK na kayang maglunsad ng submarine-launched ballistic missiles tulad ng Pokoksong series. Narinig mo yon, tama? Ballistic missiles. Pinapayagan nito ang Hilagang Korea na magbanta sa Japan at Timog Korea mula sa ilalim ng dagat. Kahit na limitado ang kanilang kakayahang manatili sa dagat dahil sa diesel engines, ang presensya nila mismo ay nagpapapaisip sa mga kalaban kung paano nila poprotektahan ang kanilang depensa. Bukod sa submarino, ang surface fleet ay may 470 barko, karamihan fast attack boats, patrol ships, at corvettes. Hindi ito ginawa para sa blue water warfare, kundi para sa coastal defense, mabilis na atake, at pag-abala o pagharang sa rutang pangkalakalan. Sa mga nakaraang taon, nagpakita ang Pyongyang ng bagong nuclear-capable underwater drones, modernong missile corvettes, at in-upgrade ang mga lumang barko para magdala ng crew at ballistic missiles. Ipinapakita ng mga hakbang na ito ang tumitinding focus sa naval deterrence. Sa Hilagang Korea, ang pagpapalakas ng lakas pandagat ay lampas sa simpleng pagtatanggol ng baybayin. Kahit luma, nagbibigay pa rin ng biglaang galaw at kakayahan sa pag-atake ang mga barko at submarino ng Hilagang Korea. Sa isang rehimeng nakasalalay sa lakas at seguridad, kahit ang di ganap na gumaganang submarino ay nagiging panakot. Ngayon, maaaring mukhang isang beses lang na technical na aberya ang pagtaob ng Kengkon. Kung mapapansin mo, tahimik na nag-ipon ng kapangyarihan ang Hilagang Korea sa papel. Isang tahimik at estrategikong pag-angat na suportado ng makapangyarihang manlalaro sa likod ng anino. Makikita sa disenyo ng mga bagong barkong pandigma ng Hilagang Korea ang malaking impluwensya ng Russia, lalo na kung ihahambing sa Grigorovich-class frigates ng Russia. Ang hulihan ng barko. Dito pareho silang may parehong pangunahing parisukat na hugis sa parehong klase. Magkapareho o halos magkapareho ang hugis ng unahang deck at dulo ng barko. Ang larawan ng Chikyong destroyer na inilunsad noong Abril ay kahawig ng barkong pandigma ng Russia. Oo, palihim ngunit lumalakas ang ugnayang militar ng Hilagang Korea at Russia nang ipinakita ng rehimen ang modernong mga destroyer na kahawig ng mamahaling barkong pandigma ng Russia. Agad itong napansin ng mga analista. May ilan pang nagsabing kamukha ito ng Admiral Gogorovich-class frigate ng Russia. Mula sa parisukat na hulihan at hugis ng katawan ng barko hanggang sa mga partikular na disenyo tulad ng kakaibang chineline at matarik na harapan ng barko. Hindi lang ito panlabas na pagkakahawig. Nagpapakita rin ito ng mas malalim kaysa technical na impluwensya. Ayon kay Catherine Dill, kapag ang mga hiwalay na bansa ay biglang nag-upgrade ng teknolohiyang militar, madalas ay may tumutulong sa kanila sa likod ng eksena. At sa kasong ito, lahat ng palatandaan ay tumuturo sa Rusya. Ang kolaborasyong ito ay magbibigay ng matinding kalamangan sa Hilagang Korea. Hindi kayang gumawa ng advanced na barkong pandigma ng Hilagang Korea agad-agad. Kahit ang China, na may napakalaking military-industrial complex, ay inaabot ng mahigit 1 taon para makagawa ng isang destroyer. Ang mga barkong pandigma, tulad ng destroyer at battleship, ay hindi lang malalaking bakal, kundi napaka-komplikado rin ng mga makina nito. Ang paggawa nito ay nangangailangan ng libu-libong bahagi, mula hull plating, radar systems, armas, propulsion, hanggang electronics. Bawat sistema ay kailangang maingat idisenyo, gawin, pagsamahin, at subukan. Ang pagkuha ng espesyal na bakal at armor-grade na materyales ay ilang buwan din, tapos susundan pa ng paggawa. Kahit sa mga bansang industrial tulad ng United States o Hapon,
3 hanggang 4 na taon din bago matapos ang isang malaking barkong pandigma sa normal na mga kondisyon. Karaniwang tumatagal ng 3 taon sa Hapon at Timog Korea gumawa ng frigate or destroyer. 3 hanggang 6 na taon sa Europa at mas matagal sa United States. Sa katunayan, kahit noong mga dekada na ang nakalipas, matindi na ang gawain ng paggawa ng mga barkong pandigma. Noong 1930, 1940, inabot ng halos 3 taon ang pagtayo ng Bismarck ng Alemanya at higit 4 na taon para sa Yamato ng Hapon, isa sa pinakamabigat na barkong pandigma. Kahit ang United States na mahusay sa digmaan ay umabot ng 25 hanggang 3 taon sa paggawa ng barkong pandigma noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kahit tuloy-tuloy ang trabaho, bihasang shipyard at malalaking yaman, ganoon pa rin ang nangyari. Para sa Hilagang Korea na may limitadong yaman, kakaunting bihasang tagagawa ng barko at lumang infrastruktura, kahina-hinala ang paglulunsad ng 2 makabagong barkong pandigma sa loob ng 400 araw. Posibleng di kasing galing ng itsura ang mga barko or may tumutulong sa kanila. At malinaw na Russia ito. Hindi lang sa disenyo, may palatandaan din ng gamit na Ruso sa loob ng barko. Napansin ng mga analyst ang PNSRM short-range anti-missile systems sa mga barko, isang sistemang hindi pa nai-export ng Russia sa iba. Hindi basta-basta ang ganitong uri ng paglilipat. Sabi ng depensa eksperto na si Keir Giles, ibinibigay lang ng Moscow ang teknolohiyang ito sa mga bansang nais nitong mapalapit at patibayin ang relasyon. Kaya siguro, masayang-masaya ang Hilagang Korea, di ba? Pero malayo ang realidad sa iniisip mo. May isang matalinong tao na nagsabi, walang permanenteng kaaway at walang permanenteng kaibigan. Tanging permanenteng interes lang. Kaya ano nga ba ang makukuha ng Rusya dito? Dahil sa digmaan sa Ukraine at pagtaas ng parusa, naghahanap ngayon ang Rusya ng mga kasosyo para makaiwas sa pandaigdigang restriksyon. At ang Hilagang Korea ay swak na swak sa hinahanap nila. Panalo si Kim Jong-un. Makakakuha siya ng bagong teknolohiya, habang ang Rusya ay may tapat na kaalyado sa Silangang Asya. Mas mahalaga ngayon ang pagbisita ni Kim noong 2023 sa Pacific Fleet Base ng Rusya. Kung tutuusin, ang tinawag na goodwill tour noon ay maaaring lihim na negosasyon. Palitan ng teknolohiyang pandagat kapalit ng sandata, suporta sa diplomasya, o likas na yaman. Batay sa mga ulat ng intelihensya, naglalaan ang Rusya ng malaking pera para magpadala ng libu-libong sundalong Hilagang Koreano na tutulong sa digmaan sa Ukraine. Sabi ng opisyal ng Ukraine, mahigit 11,000 sundalong Hilagang Koreano ang naipadala sa frontline gaya ng Kursk at maaaring tumaas pa sa 15,000 dahil sa tuloy-tuloy na palitan ng tropa. Sa katunayan, ayon sa mga pinagkukunan, maaaring umabot sa 10,000 sundalong Hilagang Koreano ang maipapadala sa Rusya sa loob ng 1 taon. Malaki ang bayad, tinatayang 2,000 kada sundalo bawat buwan. Ang binabayaran ng Rusya, mahigit 22 milyon para sa 11,000 sundalo at pwede pa itong tumaas. Heto naman ang kapalit. Ayon sa analyst, baka hindi mapunta sa sundalo ang karamihan ng pera. Sa Hilagang Korea, kung saan halos wala pang $1 ang buwan ng sahod, si Kim Jong-un at mga malapit sa kanya ang kumikita ng karamihan ng pera. Para kay Putin, nalulutas nito ang 2 problema. Nababawasan ang presyon sa mamamayan sa pagkuha ng manggagawa mula sa labas at natutulungan mapanatili ang bilis ng pananakop. Sa kabila ng nauubos na mga bala ng Russia at dumaraming mga nasasawi, nagsimula ang suporta ng Hilagang Korea noong huling bahagi ng 2022 sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga bala ng artillerya. At kalaunan, lumawak ito hanggang sa mga ballistic missile. Ngayon, mismong sundalo na mula sa piling unit na indoctrinated ang ipinapadala. Sabi ng mga tropang Ukrainian, utos sa mga sundalo na magpakamatay kaysa mahuli. Sa Hilagang Korea, hindi lang pera ang gantimpala. Ang halaga ay nasa access sa kaalaman ng militar ng Rusya. Kapalit ng suporta, sinasabing tumatanggap ang Pyongyang ng teknolohiyang magagamit sa submarino, misil, at anti-aircraft na kakayahan. Ipapaliwanag nito kung paano ang Hilagang Korea, sa kabila ng parusa at hirap sa ekonomiya, ay nakapaglunsad ng makabagong barkong pandigma. Noong 2024, naabot nila ang rurok ng pagtutulungan. Noong Hunyo 2024, nilagdaan nina Vladimir Putin at Kim Jong-un ang kasunduang magtutulungan ang Rusya at Hilagang Korea. Kung ang alinman sa 2 bansa ay makaranas ng tinatawag na agresyon, ibig sabihin nito na kapag inatake ang isa, obligado ang isa pa na magbigay ng agarang tulong militar at iba pang suporta sa lahat ng paraang posible. Di man ibinunyag ang lahat ng detalye, tinawag ito ng 2 leader
bilang pinakamalakas na ugnayan ng Moscow at Pyongyang mula Cold War. Sakop ng kasunduang ito ang seguridad, kalakalan, pamumuhunan, ugnayang pangkultura at makataong tulong. Malakas magsalita ang tempo at konteksto. Ang unang pagbisita ni Putin sa Pyongyang matapos ang 24 na taon ay naganap sa gitna ng pag-aalala ng kanluran tungkol sa kasunduan sa armas kapalit ng tulong. Nagbibigay ang Hilagang Korea ng mga bala sa Rusya kapalit ng suportang pang-ekonomiya at advanced na teknolohiyang militar na posibleng magpalakas sa nuclear at missile programs ni Kim. Sa summit, tinawag ni Kim ang relasyon nilang naglalagablab na pagkakaibigan at ang kasunduan bilang pinakamalakas nilang tratado. Ginagawa nitong formal na alyansa ang Rusya at Hilagang Korea. Tahasan niyang sinuportahan ang digmaan ng Rusya sa Ukraine. Tinawag ni Putin ang kasunduan na makasaysayan at palatandaan ng layunin ng dalawang bansa na iangat ang relasyon sa bagong estratehikong antas. Isa itong ugnayan na hindi lang nakabatay sa magkakaparehong interes, kundi pati na rin sa magkakaparehong kaaway. Ang totoo, may isang bagay na kayang wasakin ang lahat ng lakas at kapangyarihan ng Hilagang Korea. Nakakatakot man ang mga numero, pero sa laban, mas mahalaga ang karanasan. Diyan mismo nagkukulang ang Hilagang Korea. Ang mga sundalo at kagamitan nila ay halos hindi pa nasusubukan sa makabagong digmaan. Ang ilang pagkakataon na nakita ng mundo ang presensya nila sa Ukraine ay nagpapakita ng medyo nakakahiya nilang kalagayan. Ayon sa ulat, kulang sa training at nalito ang mga unit ng Hilagang Korea, kaya napaputukan nila ang mga puwersa ng Russia imbes na Ukraine. Hindi lang sa kanilang mga sundalo ito, kundi pati sa kagamitan nila na kaduda-duda dahil sa disenyo at paggawa nito. Ang perpektong halimbawa ay ang pinakabagong insidente, or mas tamang sabihin, ang hindi gaanong kilalang nakakahiya na bahagi na nabunyag. Para maintindihan ang nangyari sa Kengkon, dapat nating tingnan ang mas malawak na konteksto ng paggawa ng barko sa Hilagang Korea. Hindi lang ito tungkol sa barkong tumumba, kundi senyales ng mas malalim na problema. Minamadali at delikadong pagpapaunlad ng militar. Sa nakalipas na ilang taon, puspusang sinusubukan ng Hilagang Korea na gawing moderno ang kanilang militar. At isa sa mga larangang matindi nilang pinupursige ay ang kanilang hukbong dagat. Tulad ng nabanggit natin sa simula, sa loob ng mga dekada, ang hukbong dagat ng Hilagang Korea ay binubuo ng mga luma at laos na mga barko. Batay sa mga lumang disenyo ng Soviet noong 1950 at 50S at 60S, hindi kilala ang mga barkong ito sa mataas na performance. Mabagal sila, mahina ang armas, at madaling tamaan ng mga modernong hukbong dagat tulad ng sa Timog Korea o Estados Unidos. Upang mapunan ang agwat, nagsimulang magtayo ang Hilagang Korea ng Cheonheon-class destroyer. Layunin ng mga ito na maging malalaki, moderno, at may mga sistemang inaasahan sa advanced na hukbong dagat. Ang Kangkon ang pangalawang barko sa klase, kasunod ng Chohyun na inilunsad noong 2023. Sa unang tingin, kahanga-hanga ang Cheonheon-class. Ang mga barko ay 5,000 tonelada sapat para seryosohin. May modernong radar tower, vertical launch missile cells, at stealth-inspired na disenyo ang katawan ng barko. Pero hindi laging nangangahulugan ng mahusay na performance ang itsura. Bagamat mukhang moderno ang mga barko mula sa labas, may mga tagaloob at mga satellite analyst na nagtaas ng seryosong pagdududa tungkol sa kung ano talaga ang laman ng mga ito sa loob, lalo na kung iisipin ang bilis ng pagkakatayo nito. Paano nagawa ng Hilagang Korea ito ng ganoon kabilis? Ipinakita ng mga satellite photo ang mga palatandaan ng minadaling welding, hindi pantay na mga panel sa katawan ng barko, at maging ang hindi pantay na pagpipintura. Ayon sa ilang eksperto, posibleng hindi pa tapos o nasubukan ang mga internal na sistema gaya ng radar, sonar, at electronics ng mga misil. Noong inilunsad ito, maging ang kabuuang balanse ng barko ay tila hindi tama. Habang inilulunsad, unang lumubog sa tubig ang hulihan ng barko at nakasabit pa rin ang unahan sa rampa, indikasyon ng maling pagkakakalkula ng bigat. Hindi maliit ang pagkakamaling ito sa ganitong kalaking barko. Ang maling balanse ang sanhi ng nangyari. At hindi lang ito haka-haka. Opisyal na sinabi ng militar ng Timog Korea na nakita ang barko na nakatagilid sa tubig. Sinabi ng United States-based Center for Strategic and International Studies, matapos suriin ang satellite imagery na hindi maayos ang suporta sa barko. At habang gumalaw ito, pumaling ito sa tagiliran. Kalahati ay nasa tubig, kalahati ay nakasadsad pa rin sa lupa. May isa pang mahalagang punto.
Ang Chongqing Shipyard na pinaglunsaran ay hindi military shipyard. Sa kasaysayan, gumagawa ito ng barkong pangkarga at pangisda, hindi pandigma. Sabi ng Center for Strategic and International Studies, kulang ang shipyard sa kaalaman para sa mga komplikadong paglulunsad ng mas malaking destroyer gaya ng Kengkon. Upang pagtakpan ang mga pagkabigo, ikinulong ng autoridad ang 3 opisyal ng shipyard kahit hindi sila lubos na may kasalanan. Naglabas lang ng nakakagulat na anunsyo ang YouTube. Nagbabayad ito ng $64 na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Kasi kulang ang YouTube sa mga creator. Kaya may mga video sa homepage mo na may mababa sa 1,000 views gaya nito. Hindi naman ibig sabihin na lahat ay dapat mag-YouTube. Pero naisip mo na bang gumawa ng YouTube o faceless channel? Ngayon ang perpektong panahon. Nagbabayad ang YouTube ng milyon-milyon sa mga creator araw-araw. At mas pinupush nito ngayon ang mga bago at maliliit na channel kaysa dati. Alam kong marami kang tanong kung paano magsimula at palaguin ang channel. At madalas naming natatanggap ang mga ito sa email mula sa ilan sa inyo. At kaya, napagdesisyunan naming ilagay lahat ng aming YouTube na payo sa isang YouTube video ng libre. Kung gusto mong magsimula ng sariling YouTube channel, panoorin mo ang video na iyon dito sa YouTube. I-click lang ang link sa description o card sa screen. Bakit nagmamadali ang North Korea sa mahalagang bagay? Nasa sistema ng kanilang rehimen ang sagot. Madalas magtakda si Kim Jong-un ng matataas na deadline sa mga proyektong militar upang pabilisin ang pag-unlad at gawing propaganda ang mga tagumpay. Ang paglulunsad ng barko ay photoshoot ng propaganda. At ang missile test ay nagiging celebration. Hindi mahalaga kung perpekto ang sistema. Mas mahalaga maipakita ito sa tamang oras para sa mahahalagang okasyon gaya ng parada ng militar o anibersaryo ng partido. Sinundan ng Hilagang Korea ang katulad na paraan gamit ang mga missile, drone at maging ang paglulunsad ng satellite. Minamadali ang pagdevelop, nilalaktawan ang mahahalagang yugto ng pagsusuri at itinutulak ang mga proyekto para lang makamit ang mga itinakdang deadline. Pero hindi huminto ang Hilagang Korea. Matapos pumalya ang paglulunsad ng Kengkon, agad na prioridad ng Hilagang Korea ang pagkontrol sa pinsala. Hindi lang pagkumpuni ng barko, kundi pati kontrol sa kwento. Pagkabagsak ng barko, agad isinara ang paligid ng Chongqing Shipyard. Naglagay ng sundalong gwardya sa paligid na parang walang naganap na paglulunsad. Dahil dito, agad nagsimula ang Hilagang Korea ng emergency salvage mission ng walang kaluwagan sa oras. Ilang araw matapos ang sakuna, lumago ang aktibidad sa shipyard. Ipinakita ng satellite tracking na may mga crane, kable, at malalaking kagamitan na dinadala doon. Nagulat ang mga analyst kung paano binuhat ng Hilagang Korea ang barko. Nagpadala ang Hilagang Korea ng maraming puting lobo sa tabi ng nasirang barko ng digmaan para pigilan itong lumubog matapos pumalya ang paglulunsad. Ipinakita sa mga larawan ang mga lobo na nakapalibot sa bahagyang lumubog na barko na nakatagilid. Ang barko ng digmaan ay tinakpan din ng malalaking asul na trapal. Malamang na ito ay isang pagtatangkang itago ang naging kahiyahiyang kabiguan para kay Kim Jong-un. Di man tiyak ang layunin ng mga lobo, ayon sa mga eksperto ginagamit ito para patibayin o ayusin agad ang barko. Batay sa kanilang hugis at nakikitang buntot, iminumungkahi ng mga analyst na ang mga puting hugis ay kumakatawan sa mga aerostat na sasakyang panghimpapawid na kahawig ng mga blimp na umaasa sa lifting gas upang lumutang sa hangin o tubig. Ayon kay Representative Yoo Yong-won, isang mambabatas at military analyst mula South Korea, inilagay ang mga lobo hindi para palutangin ang barko, kundi pigilan ang pagpasok ng tubig, ayon sa panayam sa Cable News Network. Tumagal ng ilang araw o linggo ang proseso, ngunit unti-unting bumalik sa patayong posisyon ang Kengkon. Noong unang bahagi ng Hunyo, tahimik na inilipat ang barko mula Chongqing papuntang Nyajin Shipyard sa Hilagang Silangang Baybayin. Malamang ginawa ito upang mailayo ang barko mula sa lugar ng pagkabigo at maipagpatuloy ang pagkukumpuni sa isang mas kontroladong kapaligiran. Walang opisyal na pahayag, ngunit malinaw sa satellite footage na nakadock at kinukumpuni ang Kengkon sa Nyajin. Pero hindi pa rin ito mabuting balita para sa rehimen. Bagamat wala tayong direktang access, tingin ng mga analyst na electrical at electronic systems ang pinakaapektado. Kapag tumaob at bahagyang lumubog ang barko,
Maaaring mapasok ng tubig ang mga hindi selyadong kompartamento. Madaling masira ang mga sensitibong sistema gaya ng radar, mission control units, navigation gear, at communication equipment. Ang alat ng tubig dagat, lalo na, ay maaaring magdulot ng kalawang sa loob lamang ng ilang araw. Kaya kahit mukhang buo pa ang butas mula sa labas, malamang na iba na ang kalagayan sa loob. May gasgas at pinsala sa kanan ng barko. Sa bahaging tumama sa tubig at slipway, sa paglulunsad, maaaring kailangang palitan o tambalan ang ilang panlabas na mounting ng armas, antena o bahagi ng katawan ng barko. Noong Hunyo 12, wala pang isang buwan matapos ang aberya, nagsagawa ang Hilagang Korea ng seremonya ng muling paglulunsad. Muling naroon si Kim Jong-un. Sa pagkakataong ito sa Nanjing at sa pagkakataong ito ay naging ayon sa plano ang paglulunsad. Makikita sa mga larawan na siya ay nakangiti, iniinspeksyon ang barko at sumasaludo sa mga opisyal ng hukbong dagat na nasa loob nito. Malinaw ang mensahe. Naayos na ang problema at balik na sa tamang landas ang Kengkon. Pero ang mga tagamasid sa labas, di kumbinsido. Oo, naitayo, naayos, at inilunsad muli ang barko mula sa labas. Pero ang tanong, handa na ba ito sa labanan? Hindi pa nasubukan ng barko sa totoong dagat. Walang ebidensya na naglayag ito sa dagat. Walang video ng radar tests, pagpapalipad ng misil, o simpleng maniobra. Malaking babala ito. Ayon sa mga eksperto sa hukbong dagat, kapag napasok ng tubig alat ang internal na sistema ng barkong pandigma, halos imposible na itong maibalik sa dati ng hindi pinapalitan ang malalaking bahagi at nangangailangan iyon ng oras at mga makabagong kagamitan, mga bagay na maaring hindi madaling makuha ng Hilagang Korea. Kahit mukhang ayos na ang Kengkon, malamang ay malayo pa itong mag-operate. May palatandaan na nagsisimula ng gumawa ang Hilagang Korea ng mas maraming barkong pandigma, kabilang ang posibleng Cheonan class na destroyer sa Chongqing at Nyampol Shipyard. Sa seremonya ng unang destroyer, sinabi ni Kim Jong-un na simula pa lang ito. Sabi niya, gagawa rin tayo ng ganitong barkong pandigma sa susunod na taon. Ipapatupad natin taon-taon ang planong paggawa ng multi-mission destroyer. Alam niyo ba kung sino ang magdurusa? Magdurusa ang mga inhinyero at siyentipiko. Sa maraming bansa, ang pagkabigo sa paglulunsad ng barkong pandigma ay ituturing na teknikal na kabiguan. Magsasagawa ng investigasyon. Posibleng may kaso laban sa engineering team at saka tahimik na uusad ang lahat. Pero ang Hilagang Korea ay hindi katulad ng karamihan sa mga bansa. Sa rehimeng ito, ang mga pampublikong pagkakamali ay tinuturing na mabigat na krimen at laging may kailangang managot. Nilinaw niyang nagkamali ang ilang opisyal mula sa kagawaran ng munisyon, industriya ng partido at sentral na komite. Ang Institute of Dynamics ng State Academy of Sciences, Kim-Chek University of Technology, Central Ship Design Institute at Chongqing Shipyard ay haharap sa matitinding parusa. Ilang araw matapos, may ulat na ilang matataas na opisyal na sangkot sa disenyo, konstruksyon, at paglulunsad ng barko ay naaresto, natanggal o nawala sa publiko. Isa sa mga unang nabanggit na pangalan ay si Hong Kil-ho, ang pinuno ng Chongqing Shipyard. Mahalaga siya sa pagpapalawak ng hukbong dagat ng Hilagang Korea at ipinatawag ng mga awtoridad. Isa pang mahalagang tao ay si Vice Almirante Kim Myung-sik, isa sa mga pangunahing commander ng hukbong dagat sa bansa. Madalas siyang makita sa state media at litrato, kadalasang katabi ni Kim Jong-un sa inspeksyon at iba pang okasyon. Pagkatapos ng nabigong paglulunsad, nawala ang kanyang pangalan sa opisyal na ulat. Napansin ng tagamasid na inalis siya sa mga bagong litrato. Ngayon, sa isang bansa tulad ng Hilagang Korea, kapag may nawala sa state media, kadalasan ay hindi ito magandang senyales. Hindi laging ibig sabihin na pinatay sila, pero karaniwan ay na-purge, tinanggal sa posisyon, ipinadala sa labor camp o ikinulong. Madalas hindi inia-announce ng rehimen ang mga ito. Ngunit kalaunan, nakikita ang mga pattern. Madalas, ang mga tao ay biglang nawawala sa publiko at hindi na muling nababanggit. Ganito rin ang nangyari dito. Hindi na bago sa Hilagang Korea ang ganitong klaseng mabigat na parusa. Sa katunayan, sumusunod ito sa matagal ng pattern. Kapag pumalpak ang malaking proyektong militar ng rehimen, madalas sisihin o patayin ang matataas na opisyal para ipakitang hindi pinapayagan ang mga pagkakamali. Halimbawa, matapos mabigo ang mga paglulunsad ng satellite nitong mga taon, may ilang aerospace scientist daw na naparusahan din. Matapos ang pumalyang pagsubok ng misil,
Naiulat na ang ilang inhinyerong responsable ay nakulong o tinanggal sa posisyon. Sa unang tingin, mukhang napakahigpit at disiplinadong paraan ito para makamit ang mga layunin. Pero sa totoo lang, ito ay patunay ng nakatagong insekuridad ni Kim Jong-un. Sa pinakapuso nito, tungkol ito sa pagpapanatili ng takot at disiplina. Sa sistemang sentralisado ang kapangyarihan sa iisang tao, anumang pagkabigo ay nagiging hamon sa kanyang awtoridad. Sa pamamagitan ng pagpaparusa sa mga responsable, nagpapadala si Kim ng malinaw na mensahe hindi lang sa militar, kundi sa buong pamahalaan. Paraan din ito para pakalmahin ang publiko at mga opisyal. Sa pagsisi sa mga pabaya, pinoprotektahan ni Kim ang imahe ng mismong rehimen. Hindi dahil sa maling polisiya o mahina ang plano ang kabiguan, kundi dahil sa ilan lang na hindi sumunod sa utos. Dahil dito, nananatili ang sistema habang ang mga pinuno ay isinisisi sa iba. Para maintindihan kung bakit nakakahiya ang paglubog ng barkong pandigma, tingnan muna natin kung ano ang kinakatawan ng kongkon. Layunin nito ipakita na ang hukbong dagat ng Hilagang Korea ay may mga bagong kagamitan, teknolohiya, at ambisyon para makipagsabayan sa makabagong kapangyarihan. Pangunahing layunin ng paggawa ng barkong kongkon ay takutin ang mga karibal ng Hilagang Korea, tulad ng Timog Korea, Hapon, at Estados Unidos. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng malaki at makabagong itsurang mga barkong pandigma, umaasa ang Hilagang Korea na maipapakita nila ang kanilang lakas at mapanatili ang takot sa kanilang mga kaaway. Ang paglabas ng isang bagong destroyer ay nagdudulot ng pagdududa. Napapaisip ang ibang mga bansa, ano nga ba talaga ang kayang gawin ng Hilagang Korea? Ang kawalang kabayang katiyakan na iyan ay bahagi ng kanilang estratehiyang pangdepensa. Pero minsan, nabubunyag ang totoong kalagayan sa harap ng lahat. Kaya naman, ang pumayang paglulunsad ay nagdulot ng seryosong mga tanong tungkol sa kalidad ng pagpapalakas ng militar ng Hilagang Korea. Kung hindi maayos na ilunsad ang isa sa pinakamahalaga nilang barkong pandigma, ano ang ibig sabihin nito para sa natitirang hukbong dagat? Paano na ang mga misil, tangke, at submarino nila? Biglang, ang simbolo ng kapangyarihan ay naging hungkag na palabas lang, pa-impress, pero kulang sa totoong lakas. Gaya ng sinabi natin, agad itong napansin ng mga eksperto sa depensa sa Timog Korea at Estados Unidos. Ayon sa ilang analista, bagamat nadagdagan ang militar ng Hilagang Korea, marami sa mga bagong sistema nila ay maaaring minadali, hindi pa nasubukan o baka hindi gumagana. Para kay Kim Jong-un, delikado ang ganitong reputasyon. Sa isang bansa tulad ng Hilagang Korea, ang kapangyarihan ng rehimen ay nakabatay hindi lang sa takot, kundi pati na rin sa pananaw ng mga tao. Kung magsimulang magduda ang mga tao sa lakas ng militar, o mas malala pa, kung ang mga elite at mismong hukbo ay magsimulang questionin ang paghusga ng pamunuan, maaaring mabasag ang pundasyon ng kanilang kontrol. At gaya ng nakita natin, walang lumabas na video ng kongkon na naglalayag. Walang palatandaan ng totoong pagsubok sa dagat. At walang balita tungkol sa pagsubok ng mga armas o performance ng radar. Maaaring hindi pa gumagana ang barko at matatagalan bago ito magamit. Kahit hindi pa lubos gumagana ang mga barko ng Hilagang Korea na tinutulungan ng mga Ruso, binabago na ng kanilang presensya ang balanse sa rehiyon. Ayon kay Victor Cha at ibang analyst, ang banta ng mga nuclear-capable destroyer ng Hilagang Korea ay posibleng magbago sa estratehiya ng militar ng Timog Korea at United States. Kailangan pa nilang gumastos, magplano at maghanda dahil sa mahigpit na kontrol, hindi nagkakamali ang publiko sa Hilagang Korea. Isang pagkakamali sa araw ng paglulunsad ay banta na sa ilusyon ng ganap na kontrol. Kaya ang ganitong pagkakamali ay hindi lang teknikal, kundi malaking panganib sa politika. Malakas nga ang Hilagang Korea, pero kitang-kita na ng mundo ang katotohanan.